station. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Regime Innama allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat, and welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Kamusta po kayong lahat? Huwebes ho ngayon, kaya tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating programang alay namin sa inyo. Ngayon po ay ikasampo sa buwan ng Oktubre, taong 2024 at ikapito sa buwan ng Rabiul Thani o Rabiul Akhir, taong 1446 sa ating Hijri calendar. At ito ho ang ating 190th episode ng ating programang MHS Delivers. Happy National Shelter Month po sa ating lahat, sa ating Kabangsamoro, sa ating kapwa Pilipino at sa ating kapwa-tao sa buong mundo. Yan. Okay. Ngayon po ay swerteng-swerte ho tayo at masaya-masaya tayo dahil napakahalaga ho ng ating guest speaker ngayong araw na ito na ating magkakapanayam patungkol po sa ating napakahalagang topic ngayon, which is National Shelter Month in the Philippines. Bago po yan, babati muna ang ating mga kabalay rito, ang ating kapwa homecaster. Unahin natin sa bandang kanan si Kabalay na Ria. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang araw po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan, thank you so much sa iyong napakagiling pagbati, Kabalay na Ria, at mula naman sa iyo sa bandang kanan. Let us now proceed sa bandang kaliwa sa ating kabalay na si Hamsari, ang kanyang pagbati. Kabalay na Hamsari, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salen, Kabalay na Ria, at sa ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. Magandang umaga po at Happy National Shelter Month po sa ating lahat, and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. And ako po ang lingkod Bangsamoro, Sari Pala. Yes, okay. Ito naman po magpagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Ngayong araw na ito, masaya po tayo dahil katatapos lang ng ating awarding ceremony ng ating 50 housing units sa mga benepisyaryo galing sa barangay na Balawag sa munisipyo ng Barira sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ayan, mashallah, ang ating minister, ang ating DG, ang head ng HHSC at lahat ng ating mga kasamahan sa opisina ay nakisalamuha sa atin para ma-witness ang ating awarding ceremony. At ngayong episode natin, ang ating 190th episode, medyo babaguhin lang po natin ang ating sequence. Sa ngayon,
dahil alam niyo napakasaya namin dahil pinagbigyan kami kahit na gaano ka-busy ng ating guest ngayon at talaga namang isiningit niya ang ating programa ngayong araw na ito. At kung sino nga ba siya para pag-usapan ng ating napakahalagang topic ngayong araw na ito, ipakikilala ho siya ng ating kabalay na si Rhea. Mula sa Department of Human Settlements and Urban Development, ang kanyang hilig sa edukasyon ay walang hangganan dahil ito ay naging dahilan upang kumita siya ng maraming degree sa paglipas ng mga taon. Mayroon siyang Bachelor's Degree in Political Science, Bachelor's Degree in Accountancy, Bachelor of Laws, Master's Degree in Public Management, Doctor of Philosophy in Public Administration, at Postdoctorate in Strategic Management and Leadership. Nagsisilbi rin siya sa departamento bilang Undersecretary for Disaster Response at Head of Procuring Entity. Ang ating makakasama ngayong araw sa ating talakayan ay walang iba kundi ang DSUD Undersecretary para sa Administrative at Finance Services, Attorney Randy B. Escolango. Assalamualaikum, sir. Good day, makatahanang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan po ni Secretary Jose Rizalino Acusar, ang Department Secretary po ng Department of Human Settlements and Urban Development, ay bumabati po kami sa inyo ng magandang araw maging sa inyong mga tagapakinig. Yes, magandang araw rin po sa inyo, sir. Sir, how will I call you? Sir Randy, okay lang po? Sir Yusek? Opo. Okay. Thank you so much, sir. Ngayon pa lang po kami nagpapasalamat sa inyo dahil talaga binigay ng oras ang aming programa sa ngayon. Okay, sir? Kamusta po kayo ngayon, sir? Kamusta ang araw nyo? Mabuti naman po, nung natanggap po namin kamakailang ilang araw yung inyong sulat, pinadala ka agad namin sa aming sekretary. Si sekretary gusto niya sanang siya ang sasagot sa inyong mga katanungan. Kaya lang nasa abroad siya ngayon. Okay. So ipinadala namin ang inyong sulat. Ang sabi niya ay pagbigyan natin dahil kinakailangan may parating din natin yung ating mga ginagawa pa sa kanila. Yes. So kaagad po inutusan kami na makipag-coordinate sa inyo at maibahagi yung aming mga programa. Okay. Napakaraming salamat, sir. No? Ngayon pa lang. Sir, ito pong ating topic ngayong araw na ito ay napakahalaga ho. At kami sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa MHSD, ay masaya na ngayon po ay ito ay talaga naman po itinataguyod natin, no? Sineselebrate dito po sa BARM. Sir, ano po ba itong National Shelter Month na ito? At ano po ang connection nito sa mandato ng DHSUD? At bakit nga ba natin sineselebrate ito ang National Shelter Month? Opo. Itong National Shelter Month ay every year po nating sineselebrate. Every October po. Ito po ay resulta ng Proclamation number 662, Series of 1995, issued by then President Fidel B. Ramos. Ito po ay tumutugma doon sa araw ng pagsiselebrate din ng World Habitat Day. Okay. Every first Monday of October. So, kaya po ang ating pagsisimula, every first Monday of October, binubuksan din po namin yung National Shelter Month celebration po namin. Ang objective po nito is para magkaroon po ng engagement yung public sector, katulad po ng Department of Human Settlement and Urban Development. Kasama na rin po kayo. At maging yung aming mga key shelter agencies, yung National Housing Authority, Human Settlements Adjudication Commission, yung National Home Mortgage Finance Corporation. Meron din kaming Social Housing Finance Corporation at yung Pag-ibig Fund sa linya po ng public sector. But also kasama din po natin dito yung private sector. Okay. Katunayan nga po yung ating mga industry partners, meron po sila talagang role dito sa pag-craft or pag-issue nung in-issue po yung proclamation, sila po yung nag-push. Ang kasama po nating private sector dito yung CREBA, yung po yung Chamber of Real Estate and Builders Association. Kasama po dito yung Subdivision and Housing Developers Association o yung SHEDA. Yung OSHDAP naman po yung Organizations of Socialized and Economic Housing Developers of the Philippines and NREA, National Real Estate Association. Kasama na rin po dito yung PhilRes, yung Philippine Real Estate Service Practitioners. Sila po yung kumakatawan dito sa private sector at yung sa kabila naman po yung public sector, pinagsasama sila para lalong tumibay yung ating pagsasama-sama. May align po namin yung aming mga objective, yung aming mga panukala para mai-address talaga yung objective ng
pagkikreate ng proclamation, yung homelessness, as well as to provide adequate, affordable, and accessible housing for all Filipinos po. Napakagaling po, sir. Mas lalo ho namin maintindihan ngayon kung bakit nga ba natin isinasagawa o isinaselebrate itong National Shelter Month bawat Oktubre ho ng bawat taon. Ako, yun pala ay kasabay or sinabay doon sa ating World Habitat Day every first Monday of October, mashallah. Yun po. Ngayong taon, sir, ano ho ba ang tema ng ating National Shelter Month at ano ho ba ang kahulugan ng temang ito? Tama po. For this year's theme, matibay na tahanan, matatag na komunidad para sa bagong Pilipinas. So this reflects our alignment with the President's vision of sustainable communities and resilient housing as key contributors to forging a new path for the Philippines. Ito po yung kaisahan namin na maging tema ngayon dahil ito po yung nakikita namin na flagship program ng ating presidente, yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, na kung saan po ay ina-address po namin yung backlog na 6.5 million na walang sariling tahanan. So ang aming target ngayon ay matugunan ito, hindi man talaga makumpleto dahil alam nyo naman, padami pa ng padami. Kung ito'y noong 2022, 6.5, habang tumatagal, dumadami pa ho ito. Pero pinipilit po ng Administrasyong Marcos sa pangunguna po nito ng aming sekretaryo, si Rizalino Acusar, na matugunan po ito. Kaya nga po naglunsad po ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Kasabay din po nito, yung meron din po kaming tinatawag na Pasig River Urban Development. Ito po yung pinangungunahan ni First Lady Marcos at ngayon po ay inaatang din sa lisod, kasama ko pinagaganda natin yung Pasig River natin. Kung maluluwas ho kayo dito sa Metro Manila, sinisimulan na ho yan, medyo gumaganda na ho at tuloy-tuloy po yan hanggang matapos tong administrasyon ni Presidente Marcos. Maganda ho yung ating Pasig River na develop na po ngayon. At alam niyo ho ba, nais ko hong ibalita sa inyo kasi malaking bagay ho ito na malaman ng ating mga kababayan. Yung tinatawag ho nating Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Ang tawag po namin dyan 4PH. Alam niyo po dito ay yung aming itinatayong mga bahay nasa in-city on-site. Nilalagay po namin ito sa malapit sa eskwelahan, malapit sa health center, malapit sa transportasyon, malapit sa commercial, malapit sa mga bagay na kailangan natin sa trabaho. Hindi po kasi sa mga nakaraan, pag nagtatayo tayo ng pabahay sa gobyerno na ilalagay natin sa malayo, walang kuryente, walang tubig, kaya hindi naman talaga pinupuntahan ng mga tao. So ngayon po, naglalagay tayo ng mga pabahay in city ho, on-site, township development ang tawag po doon. So malapit ho sa lahat. Kompleto ng mga amenities, kompleto ho, may mga open park, merong mga kuryente, utilities, lahat ho. Kaya ho, ito ay sa kabuuan nga ho, marami na ho kaming mga itinatayo ngayon, mga 53 na ho ongoing projects na itinatayo. At sa mga susunod na mga araw, bago matapos ang taon na ito, ay maglo-launch na ho kami ng kaunahan namin na natayo na under dito sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Opo, meron din kaming Pasig River Urban Development. Ngayon po, maganda na ho, may modelo kaming inilagay dyan at tuloy-tuloy po yon. Kaya ho, sa mga susunod pa makikita ng ating mga kababayan yung pagdami ho ng mga itinatayo nating pabahay para ho sa kanila. At ito po ay affordable. Mura po ito na makakamit ng ating mga kababayan. Naku sir, nakakasaya po ng damdamin sir ang inyong mga nabanggit patungkol ho kung sa ating tema ngayon, kung bakit ba ito yung tema for this year, at nakatuon nga po pala sa 4PH, itong programa ko ng ating mahal na presidente. And with this sir, napakalaki pala ng ating housing backlog, 6.5 million sa buong bansa. Sa amin sir, nasa more than 300,000 dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At napakagaling po sir dahil actually, ang hashtag po namin, sir, sa MHSD, Building Community, Building Umma. At yan po talaga, sir, ay nakatuon doon sa sinabi nyo na yung sa township development, na doon na po sa mga basic facilities, ipinapatayo yung ating mga housing units. Napakagaling po, sir, no? And for this, for this celebration of National Shelter Month, ano pa ho yung mga ibang mga aktibidades ng DHSUD na inyo po ang isasagawa o naisagawa na?
Pero po kami, nung binuksan ho namin last Monday, yung National Shelter Month, nagkaroon po kami ng housing fairs. May mga booth po kami sinet up dito sa aming central office. And across the Philippines, yung mga regional offices namin, may mga kanya-kanya din pong mga celebration dito. May mga kanya-kanyang activities. May mga conferences, may mga workshops po kami, may mga competition pa nga, pero related dito sa ating tema. At marami ho kaming isinasagawa ngayong buwan nito. Meron ho kaming kapihan. Ang tawag doon kapihan sa DSUD. Lahat po ng aming mga key shelter agencies magpupunta ho doon, magpapaliwanag kung ano ang kanilang mga mandato at kung ano ang may tutulong nilang direkta sa mga tao para ho makarating talaga sa ating mga kababayan kung ano ho yung kanilang mga maaring ipagkaloob na tulong. Lalo na ho ngayon, ang alam ko ho, inilabas na ng Pag-ibig, inilabas na ng SHAPSI, yung Social Housing Finance Corporation, yung kanilang mga pipeding mga yung mga foreclosed property na pwede nating bilhin sa murang halaga. Pag-ibig pa, napakadami ho. Baka pwede kayo sumali ho doon kasi buong Pilipinas ho yun. Yes. Mura lang. At alam ko, nagbaba pa sila ng presyo para lalo hong ma-avail, lalo na ngayong National Shelter Month. Kaya ho, mas maganda ngayong bumili, ngayong October, kaysa ho sa susunod na buwan. Dahil ngayon ho, ay meron silang mga promo na ibinibigay para ho ma-avail yung napakadami hong bahay na na-foreclose. Hindi napabayaan na, pero magaganda ho. At pwede ho, buong Pilipinas ho yan, marami sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po ang mga ginagawa po namin ngayon. Okay, naku sir, napakagandang balita po ito. Busy ho pala yung DHSUD in celebration of this National Shelter Month. Itong mga housing fairs sir, conferences, workshops, yung competitions, kapehan, napakagandang gayahin. Maging ng MHSD in celebration of this National Shelter Month. At yung, actually sir, marami po sa ating mga kababayan dito po sa BARM ang talaga pong nangangailangan ng matinong kabahay, no? Ng disenteng bahay. At itong foreclosed properties na ito, sir, ibabalita po namin sa kanila ito, sir. This will be a very big opportunity para sa kanila. Okay? At ito po mga activities nito, sir, is in celebration of the National Shelter Month. Apart from this, ano po yung regular na mga aktibidades na sinasagawa ng DHSUD? Opo. Meron ho kaming mga activity ngayon na nakalinya. Ngayon ho kasi merong Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Ngayong October 14 to 18. Actually, it's an international event. So tayo ho ay pupunta doon, magpa-participate. Meron din ng tinatawag na Asia Pacific Shelter and Settlements Forum na gaganapin naman sa October 21 hanggang 23. Yes. Dito naman ho sa Manila din ho yun. So tayo ho ay magpa-participate dahil yun ay may kinalaman sa ating pabahay. At marami pa hong ginagawa ang ating secretary na iniisip para ho matugunan yung ating mga pangangailangan sa pabahay. Kasama na ho dito, mayroon ho kaming programa ngayon, yung tinatawag na Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Yung pong mga tinamaan ng disaster, man-made man yan or natural disaster. Ibig sabihin, no, pag man-made, yung mga sunog, yung mga explosion, mga digmaan. Halimbawa ho, nasira ang yung bahay, partially or totally damaged, meron po kaming financial assistance na binibigay. Ito pong mga natural disaster, tuloy-tuloy po yung mga bagyo. Ano ho? Pagbaha, basta nasira ang yung bahay, partially damaged, nagbibigay kami ng 10,000. Pag totally damaged, 30,000 po ang ibinibigay na tulong. Nitong nakaraan ho, sa Batanes, binomba ho talaga ng bagyo. At alam niyo yung Batanes, very resilient yan in the past. Pag sanay na sila sa bagyo pero hindi nasisira ang bahay nila. Pero ito lang nakaraan, first time yata nilang humingi ng tulong sa national government because talagang matindi ho yung bagyo dito sa Batanes. So we went there, nagpunta ho kami doon personal, pinadala kami ni secretary at kami po ngayon ay tumutulong ngayon na mabigyan sila ng financial assistance para muli sila makabangon. May pampatayo nila ng bahay. Hindi man sapat, pero sa tingin ko po ay makatutulong na ito para makapagsimula sila. Ito po ay programa namin buong Pilipinas po ito. Pwede pong ma-avail ng lahat ng ating kababayan. Basta nasira ang iyong bahay, partially or totally damaged,
ay basta sa tungkol sa disaster, kami po ay magkakaloob ng financial assistance. Ito po ay sa ilalim ng aming Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Okay. Opo. So sir, naku, napaka-busy ho talaga pala ng DHSUD. Maganda po yung news sir, yung balita pong sinare nyo sa amin patungkol po doon sa assistance sa ating mga kababayan na naapektuhan ng man-made at natural calamities. Actually sa ating sir sa bar, may mga naapektuhan din ng bagyong Karina na talaga hong nasira ng pagbaha yung kanilang kabahayan. Maaari po kami makipag-ugnayan siguro sa inyong opisina one of these days. Baka ho pwede silang makakuha rin po ng tulong from Department of Human Settlements and Urban Development. MashaAllah, sir. Thank you so much, sir, sa mga impormasyon. Yes, sir. Opo, welcome po kayo at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. May mga regional offices po kaming malapit sa inyo. Yes. Ay sasabihin namin makipag-coordinate sa inyo para kung sino man yung mga nasirang tahanan dahil sa ating mga nakaraang disasters ay matulungan po natin. Yes, sir. Napakagaling po, sir. Nakakasaya ho ng damdamin ang ganitong mga balita po na naiparating nyo sa amin. Sir, para ho sa ating episode ngayon, gusto po naming malaman ang inyong panghuling mensahe sa episode natin para ho sa amin at sa taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Sir? Siyempre po, we would like to take the opportunity to express the Secretary's commitment to ensure that no Filipino will be left behind in his visionary trajectory headlined by the 4PH program. Ito pong 4PH, ito po talaga yung aming direksyon. Ito po yung aming focus ngayon. Meron na po kami 53 projects. Si Secretary ho ay kilala naman natin na kilalang developer. Gusto niya ho ang mga itatay yung pabahay ay matitibay, matatatag, kumpleto ng mga amenities. Yes. Ang masasabi lang ho natin sa ating mga kababayan, umasa po kayo na lahat ay ginagawa ng DSUD para ho may pagkalob sa inyo yung magandang pabahay, ma-address ang housing backlog at ang pangarap natin na magkaroon ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas ay mangyari po bago matapos po sa panahon ng Administrasyong Marcos. Ngayon po ay patuloy po kaming nag-iisip ang sekretary namin ng mga iba't iba pang pamamaraan upang matupad niya po ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagkaloob yung kanyang magagawa bilang isang kilalang developer. May handog niya ang kanyang kaalaman at magtagumpay po ang flagship program ng ating Pangulo, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Okay, maraming salamat po sa inyo, sir. Sa inyong mga impormasyon po, mga detalye po nakuha namin sa inyo at sa inyong panahon na napaka-precious, sir, no? Kahit gaano kayo ka-busy, talaga naman po isiningit nyo sa inyong schedule ang inyong guesting sa aming programa. Maraming salamat po, sir, para po sa ating pagtataguyod ng mga programa para sa matibay, matatag, with complete amenities na mga komunidad. Tayo ho ay partner dyan, sir. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo palagi, sir, and hope to see you soonest. Inshallah. God bless you. Nabuhay po kayo, sir. Thank you so much. Salamat po. Thank you. At yun po si Attorney Randy Escolango, PhD, ang Undersecretary for Administrative and Finance Services ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayan. Tayo ngayon ay napakasaya dahil naitawid natin yung ating pagkikipanayam sa ating guest ngayon para ho ibahagi sa atin yung mga good news, yung mga activities ng ating National Office ng DHSUD, 10 ng kanilang regional offices at ng MHSD para sa ating National Shelter Month celebration sa buong bansang Pilipinas. Ayan, alhamdulillah. Tayo ngayon ay magpapatuloy na sa iba pang bahagi ng ating mga programa. Thank you so much. Kami po ay nagpapasalamat sa naging connection namin para ho makapanayam namin si Yusek to Miriam Layawen. Thank you so much, the Chief ng kanilang communications. At kay, sino nga yun, Ria? Sir Arius Raposas, his Executive Assistant. Executive Assistant ni Yusek Randy para sa pag-facilitate nitong
Tignan natin Interview ngayon. natin. Yes, interview natin. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, napaka makulay ng ating araw ngayon at maraming salamat in general sa ating Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development, Jose Rizalino Jerry Acuzar. Yan po ang ating kalihim ng DHSUD. Maraming salamat, sir. Hopefully next time, makapiling din namin kayo sa isa ho sa ating mga episodes ng ating programa. Again, tayo magpapatuloy na sa ating RIA, no? Kabalay na RIA at Kabalay na Hamsi, sa ating balitaan ngayong araw na ito. Para ho makarami tayo sa ating oras. Nag-start tayo ng anong oras kanina, Kabalay na RIA? Estimate 11:39. Okay, 11:39. So hopefully matapos tayo ng 12:39 para sa ating isang oras na programa. So ngayon po tayo ay dadako na sa ating mga balita sa araw na ito para sa ating 190th episode ng ating programang MHS Delivers ngayong October 10, 2024 at ikapito sa Rabiul Thani 1446 bilang selebrasyon ng ating National Shelter Month. At ang ating headlines ngayong araw, MHSD isinagawa ang turnover ng ika-17 training center sa Ragisi, Sultan Kudarat, kaakibat si MP Abu. Mga pangunahing opisyales at kawani ng MHSD aktibong nakibahagi sa strategic planning, gabay ang compassionate communication. At ikatlo at huli sa ating headlines, ika-18 training center na turnover na ng MHSD sa benepisyaryo sa Salimbaw, Sultan Kudarat, kaakibat si MP Gayak. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD sinagawa ang turnover ng ika-17 training center sa Ragisi, Sultan Kudarat, kaakibat si MP Abu. Narito si Kabalay na RIA. Bilang bahagi ng pagdiriwang nito ng National Shelter Month, matagumpay na naibigay ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang isang multi-purpose one-story human development training center sa mga residente ng Barangay Ragisi, Sultan Kudarat, Maguindano del Norte noong ika-6 ng Oktubre 2024. Ang seremonya ay pinangunahan ni Bangsamoro Director General BDG Ismael W. Ibrahim kasama si Honorable Mujib C. Abu, miyembro ng Parliament at ang tagapagtaguyod ng proyekto na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2022. Binanggit ni BDG Ibrahim ang mga training center na ibinigay ng MHSD na nagpapayag ng kanyang kagalakan sa ilan sa mga miyembro ng parlamento ang nagbigay ng kanilang tiwala sa ministry para ipatupad ang kanilang mga proyekto. Pagkatapos ay ididetalye niya ang pinakahuling training center na na-turnover kay Haji Abdullah Bravo G. Makapaar sa Camp Bilalabin Rabba sa sitio Kurakura, Barangay Tamparan, Munay, Lanao del Norte o LDN. At sa ikapito ng Oktubre, ang turnover ng isa pang training center sa Barangay Salimbaw sa parehong bayan. Ang mga training center na ito ay magsisilbing mga lugar sa pagpapalakas ng bawat sektor sa mga komunidad sa pamumuno at dakwa sa gayoy pagpapabuti ng pamamahala at espiritualidad sa karagdagang pag-unlad, wika ni BDG Ibrahim. Si Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ay hinikayat ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang training center at panatilihin ang mga operasyon nito. Alagaan ng training center na ito tulad ng pag-aari natin upang mapanatili nito ang sustainability nito para sa mga susunod na henerasyon, wika ni Director Wahab. Pagkatapos ay gumawa siya ng acronym gamit ang apelyido ni proponent MP Abu upang alalahanin ang responsibilidad ng lahat sa pagpapanatili ng bagong istruktura. Inilarawan niya ang Abu na ang ibig sabihin ay accountability, building community at unity in service. Ang sentrong ito ay patunay ng ating sama-samang pagnanais na bigyang kapangyarihan ang mga mamamayan ng Barangay Ragisi. Ito ay hindi lamang isang gusali, sumisimbolo ito ng pag-asa, paglago at pagkakataon para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagbubuo na ito, ay naiisip natin ang isang lugar kung saan hinuhusgahan ang mga kasanayan, hinuhubog ang isipan at nagkakaisa ang komunidad upang bumuo ng magandang kinabukasan para sa Sultan Kudarat at sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ani Norodenes Abdullah, Provincial Director ng MHSD Maguindanao.
Pinili ni MP Abuang Ragisi bilang lokasyon ng proyekto dahil nasaksihan niya ang bilis ng pag-unlad ng komunidad. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat sa MHSD at sa gobyerno ng BARM, umaasa siya na ang training center ay magtitipon at mag-aalaga sa mga kakayahan ng komunidad. Samantala, si Honorable MP Sueb L. Oranon ay nagbigay ng buong suporta sa mga proyekto ng MHSD sa buong BARM. Habang si Muhammad Asher Ante, community leader, ay kumatawan sa mga mamamayan ng Barangay Ragisi sa pagtanggap ng responsibilidad sa training center na nangangakong gamitin at panatilihin ito para sa ikabubuti ng umma. Hamza A. Salik, Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area, Attorney Janiza M. Makapantar, Chief of Environment, Land Use and Urban Development Division, Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief of Planning and Design Division, Yasir S. Mama, Chief of Monitoring and Evaluation Division, mga inhenyero, arkitekto at iba pang mga pangunahing tauhan ng MHSD ay aktibong lumahok sa turnover ceremony. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga pangunahing opisyales at kawani ng MHSD aktibong nakibahagi sa strategic planning, gabay ang compassionate communication. Gabay ang compassionate communication, nagpulong ang top management at executive committee ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, upang tasahin ang pagganap ng mga tungkulin sa kalagitnaan ng taon at isagawa ang estratehikong pagpaplano para sa darating na 3 taon na ginanap sa Blue Lotus Hotel, Davao City noong Oktubre 1 hanggang 3 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay isa sa mga pangunahing highlight ng pagdiriwang ng Ministry ng National Shelter Month ngayong Oktubre, taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara ang pangkat at pinalalahanan ang mga kalahok na bilang mga empleyado ng gobyerno, dapat silang magsilbing huwaran ng taus-pusong paglilingkod at mamuhay ng simple at may kababaang loob upang bigyang kasiyahan lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ang kanilang hangarin sa materialistikong mundong ito. Ang layunin natin sa buhay ay maglingkod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang ginagawa natin at ang aktibidad ay bahagi nito. Pagbibigay din ni Ministro Bara. Nagpasalamat naman si Deputy Minister Aldi Nasiri sa tagumpay ng aktibidad na itinampok ang timeline ng mga paraan ng pagsulong, habang kinikilala na marami pa rin puwang para sa pagpapabuti ng bagong tatag na ministry tulad ng MHSD. Pinaalalahanan niya ang lahat ng kanilang inaasahang may hahatid at matatapos bago matapos ang taong 2024 ngayong nasa huling quarter na nito. Malugod na tinanggap ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim ang mga kalahok sa strategic planning upang pag-usapan kung saan at paano naabot ng MHSD ang katayuan nito ngayon at kung saan ito dapat papunta. Sa kabuuan ng mga talakayan, nalaman at naintindihan ng mga kalahok ang compassionate communication approach to planning and assessment na ipinakita at ipinangasiwaan ng resource speaker na si Aminati Mambuay, ang tanging certified compassionate communication trainer sa Pilipinas. Iniharap din sa buong aktibidad ang resulta ng nakaraang strategic plan mula sa taong 2023, ang pag-update ng mga pahayag at layunin ng vision at mission ng ministry, mga update sa Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan o BHHP, at inaasahang mga output sa pagsulong. Ang Management and Executive Committee ng MHSD ay binubuo ng Minister, Deputy Minister, Bangsamoro Director General, mga Service Directors, mga Provincial Directors, mga Division Chiefs, at mga Section Heads. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Internal Planning Section sa tulong ng iba pang mga seksyon sa ilalim ng Office of the Minister. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. Samantala sa detalye ng ating huling balita ngayong araw,
Ika-18 training center na turnover na ng MHSD sa benepisyaryo sa Limbaw, Sultan Kudarat Kaakibat, si MP Gayat. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Nagpatuloy ang selebrasyon ng National Shelter Month ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa matagumpay na turnover ng multipurpose 2-story Human Development Training Center sa Barangay Salimbaw, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong ika-7 ng Oktubre ngayong taon. Kaakibat ang opisina ni Member of the Parliament Abdullah E. Gayak. Ang proyekto ay napunduhan mula sa Transitional Development Impact Fund 2022 at isinakatuparan ng MHSD mula Regional Office katuwang ang MHSD Maguindanao. Sa kanyang mensahe, inalala ni Director General Esmael W. Ibrahim ang mga panahon noon na naisasagawa lamang ang mga pulong at pagbibigay kaalaman sa ilalim ng mga puno. Ang pagpapatayo ng mga training center na ito ay isa sa priority projects ng mga MP at nakaatang sa balikat namin sa MHSD. Ito ay upang mas mapadali at gawing komportable ang pagpapalago ng kaalaman at kakayahan sa spiritualidad at iba pang aspeto ng komunidad. Wika pa ni BDG Ibrahim. Bilang kinatawan naman ni MP Gayak na masayang nakibahagi sa aktibidad, sinabi ni Ustad Habib Usman, Supervising Political Affairs Officer, na maaari na umano na matawag na bayani si MP sa kanyang mga nagawa at mga sakripisyo sa mahabang panahon para sa kapakanan ng Bangsamoro. Ipinarating din niya ang kanilang pasasalamat sa MHSD at sa kontraktor ng proyekto sa epektibong implementasyon na siya umanong naging dahilan ng pagkakaroon ng magandang training center sa lugar. Nagbigay suporta naman ang kanyang mensahe si Omer Kesmen, Regional Representative ng Humanitarian Relief Foundation o IHH mula sa bansang Turkey. Sinabi niyang mahigit 12 taon na siyang namamalagi at naglilingkod sa rehiyon at di niya naramdaman na siya ay dayuhan at mataas umano ang kanyang respeto at paghanga sa Bangsamoro. Ang inyong intensyon ay malinis at mabuti kaya tutulungan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat lagi namin kayong ipinagdarasal. Wika pa ni Kasmen na sinundan niya ng paghikayat na ituro ang mga kabataan ang kasaysayan ng Bangsamoro. Bilang Vice President for Planning and Research at kinatawan ng Ittihadul Madaris Bil Philippines Incorporated na siyang benepisyaryo ng training center, ipinamalas ni Nasruddin Yusuf ang kanyang pasasalamat at commitment na panatilihin ang kalagayan at kaayusan ng gusali bilang sentro ng tarbiya para sa kaunlaran ng mga sektor sa komunidad. Nagtapos ang programa ng turnover ceremony sa mga salita ni Suharto S. Wahab, Director 2 ng Technical and Regulatory Services ng MHSD, kung saan kanyang inudyok ang benepisyaryo na panatilihin ang operasyon ng training center at binigyang kahulugan ang Gayak bilang gobyerno ayanin na tulan na kapagungaya. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang iyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating huling balita ngayong 190th episode ng ating programa ng MHS Delivers. Ito ay bahagi ng ating selebrasyon ng National Shelter Month ngayong taon. At tayo muna ay makinig sa ating maikling patalastas bago tayo dumako sa ating IPH at ang ating HSF at ang ating KKK. Ngayong araw na ito, Kabalay ng Almansur at Datunohad, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahmad Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato
Tuunin sinsuat layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. Okay. At yan ho yung ating patalastas patungkol ho sa ating housing loan program at projects na ating pong itinataguyod dito sa ating rehiyon. Ayan, sana ho ay magkaroon na tayo ng mga housing units under this program, inshallah. Pinagsisikapan po ng ating opisina yan para sa ating mga kababayan na nangailangan ng dissenting pabahay, yung sustainable. Yung tawag dito, yung talagang magiging witness ng lahat ng kanilang tagumpay, ng kanilang mga hamon sa buhay. Yan po ang ating minimithi. At ngayon, para sa ating IPH, ngayong araw na ito, ano kaya ang bawang trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating lahat? Ibahagi mo na, kabalay na Ria. Ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito ay patungkol sa mga kasabay nating selebrasyon ng National Shelter Month. So aside itong National Shelter Month, maraming inoobserbahang aktibidad ngayong Oktubre. Isa sa kanya ang National Indigenous Peoples Month. So, inaanyayahan ng Pambansang Komisyon sa Katutubong Pamayanan o ang National Commission on Indigenous Peoples, ang NCIP, ang buong bansa na makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng mga Katutubong Pilipino at ika-27 taon ng pagpapatibay sa batas ukol sa karapatan ng mga katutubo o Indigenous Peoples Rights Act, ang IPRA ngayong Oktubre. Makiisa sa paggunita ng pagpapatibay ng at mapagkilala at pagtaguyod sa karapatan ng katutubong pamayanang kultural o katutubong pamayanan. So, aside sa National Shelter Month, we have Indigenous Peoples Month and we have Consumers Welfare Month. So, marami-raming aktibidad ngayong October. Busy po ang lahat ng ministries na makisabay po sa bawat isa at maobserbahan ng tama ang mga selebrasyon na ito. And inshallah, may pataguyod ang mga proyekto kahit na hindi na Oktubre or kahit hindi pa Oktubre. That's right. Hindi lang po Oktubre, ha? Yes. Dahil dyan po natin pinagdiriwang itong mga National Shelter Month, Consumers Month, IP Month, ano? Yan po ay hina-highlight lang sa mga panahon yan. Pero yung ating pagsisikap para sa mga kapakanan ng ating kababayan through those programs ay talaga naman pong sa buong taon natin sinasagawa. Yes. Okay? Thank you so much, Kabalay na Ria, sa ating IPH, sa ating trivia ngayong araw na ito. Tayo naman po ay dumako sa ating HSF. Ano naman ang panglabang tips ni Kabalay na Hamsari ngayon para sa ating kalusugan at kaligtasan? Kabalay na Hamsi, bahagi mo na. Yes, Ma'am Sally, and good morning po ulit. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is your greatest wealth. And speaking of celebration this October, para sa ating episodyo ngayong araw, atin din pong pag-uusapan ang selebrasyon ng World Sight Day ngayong araw mismo. Yes, so Ma'am Sally, ang World Sight Day ay taunang kaganapan na ginaganap tuwing ikalawang Huwebes
ng Oktubre upang magbigay ng kamalayan sa buong mundo tungkol sa visual impairment at pagkabulag. Layunin ito. Psych pala. Yes. Narinig ko. Psych, parang psychologist. Sorry naman. Ibang month yun. Ibang month yun. Sige. Layunin ito na itaguyod ang kahalagaan ng pangangalaga sa ating mga mata, kayatin ng mga tao nabigyang pansin ang mga kanilang kalusugan sa mata at magsulong ng abot kaya at mas access na serbisyong pangkalusugan sa mata para sa lahat. Ang araw na ito ay pinangungunahan ng International Agency for the Prevention of Blindness or IAPB kasama ang suporta ng iba't ibang organisasyon at departamento na magbigay ng serbisyong pangkalusugan. Bilang isang individual, maaari tayo makisa sa World Sight Day sa pamamagitan ng mga sumusunod na akbang. Una, regular na pagpapasuri sa ating mga mata, magpa-check up ng regular kahit walang sintomas na nararamdaman. Maagang pagtuklas ng sakit gaya ng katarak ay mabisang solusyon sa regular pagpapasuri sa ating mga mata. Pangalawa, tamang nutrisyon. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng carrots, kamatis, isda at nuts. Mga pagkain mayaman sa vitamina A, C, or E at Merang vitamin Z? Zinc para sa kalusugan ng mata. Zinc, yes. Pangatlo, proteksyonan ang ating mga mata laban sa UV rays. Magsuot ng sunglasses na may UV protection. Iwasan ang labis na exposures sa araw upang maiwasan ng katarak. At sunod siya isang pag-iwas sa eye strain. Magpahinga mula sa paggamit ng computer or cellphone, Ma'am Sally. Protektahan po natin mga mata gamit ang mga gadget. Huwag gumamit ng gadget na nakafocus lang ating mga mata sa liwanag na nanggagaling sa ating mga gadgets. At pag-iwas sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapatas ng panganib ng macular degeneration at cataracts. Ayan, ako. Hindi na pala lungs, pati mata. Oo, pati mata. Sige. Yes po. At protection sa trabaho kung tayo man ay nagtatrabaho sa mabibigat na trabaho gaya ng construction, gumamit ng protective gear or protective eye gear sa mga delikadong lugar o mga gumagamit ng chemical. Sunod dyan is pagpapanatili ng kalinisan sa ating mga mata. Tama. Iwasang hawakan ng mga mata kapag marumi ang ating mga kamay. Linisin ang ating mga mata gamit ang malinis na tubig or tela at ang panghuli ay sapat na pag-inom ng tubig. Panatiliin ng tamang hydration upang maiwasan ang panunuyo ng ating mata or dry eyes. At sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, makakatulong tayo sa pagpapalaganap ng kahalagaan ng kalusugan sa ating mata at maging bahagi ng pagkilos para sa maliwanag na kinabukasan para sa lahat. At yan pong ating segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Ang galing naman ng ating ngayon, ng ating tips, ang ating information para ho sa kaligtasan natin at ating kalusugan patungkol sa World Sight Day. Kailan yun? Ngayong araw po ginagawa. Ngayong araw mismo. Okay. October 10. Maalala nyo kailan nyo nalaman na farsight, na nearsighted ka? Farsighted kayo? Actually, ang aking mata ay ang aking mata ay 20/20 vision talaga. Napakalinaw. Pero nung pagkapanganak ko ng ika-4 na anak ko, yun na. Kay Frida mo? Kay Frida mo, na obserbahan ko na. Rose-tinted glasses. Hindi ko na kayang makakita ng malapitan. So, malayo na. Nakaka-apekto ba, Ma'am Sally, kapag hindi, ang babae nanganganak? Katandaan na yan. Okay. Dato. Okay. Doon ko na-realize na matanda na pala ako. Sige na nga. Hindi pa rin umaamin. Wala pa akong salamin, ha? Pero, struggling. Okay. Alagaan natin ang ating mga mata, no? Sa ngayon, sa mga kabataan, kadalasan ang sanhi ng kanilang medyo hindi masyado clear vision ay paggamit ng gadgets. Lumaki silang may cellphone, may tablet, may computer. At alam mo yun, dapat i-regulate talaga ang number of hours. At least kami ni Kuya Hamsi nagtatakbuhan pa sa putik nung bata kami. Ay, magka-AIDS na. Sige. Hindi ganun yung exposure sa gadgets before. Totoo. Nung kaliitan natin. Natin? Parang gusto natin itakul siya. Natin? Nung araw na yun, ang gamit ko palang is Piltel. Yung 2-liner. Ano yun? Parang... Sige. Sumunod Nokia. Yung mga cellphone noon, 1-liner na, parang beeper. Akin maghiram pa ako sa tita ko para magamit ang Nokia niya. Alam mo yung snake game?
Ay, ang galing ko sa Snake noon. Wag kayong ganun. Ang taas ng score ko. Sige, Baby kasi yung fingers ko kaya hindi ko kayang magtaasan masyado yung score ko. Hindi, kailangan talagang alagaan ang ating mata, di ba? Lahat ng bahagi ng ating katawan at ang ating kalusugan, ng ating kapakanan, welfare natin at ng ating kapaligiran. Alagaan natin for its sustainability, okay? At ngayon naman po dahil tapos na tayo sa ating IPH, ang ating HSF, bago tayo dumako sa ating KKK, pakinggan muna natin ang napakaikling, subalit napaka-importanteng paalala patungkol naman sa ating resettlement housing projects. At yan po ay nandirito. Mga biktima ng hidwaan. ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act.